Instant pindot, isang pindot lang, instant pera agad. Tayo mahilig eh. Kaya marami sa atin yung nababaon sa utang. Bilang mga car-loan. Pero alam nyo ba talaga kung magkano yung babayaran nyo sa huli? Dahil sa isang pindot nyo na yan. Sa video na to mga car-loan, pag-uusapan natin ang Casialo loan application. Legit ba ito? Or safe ba yung ating mga information dito? At higit sa lahat, sulit ba? Or mas mapapamahal ka sa interest nito? Kaya car-loan, kung may balak kang umutang dito, panoorin mo muna itong video natin. Disclaimer lang mga car-loan, hindi ko kayo inuobliga na mag-loan dito. Ginagawa ko lang to para makapagbigay sa inyo ng information and ng process kung paano tayo dito maglo-loan or ng, kung ano yung mga information na kailangan niya kung sakali man na kakailanganin ninyo. So, ito nga pala, ang application na ito ay may download nyo ito sa inyong mga Play Store. Mga car-loan, kapag sinabi natin Casialo, ito ay isang online lending application na pwede mong utangan gamit lamang ang iyong cellphone. Hindi mo na kailangan pumunta sa bangko. Apply ka lang online. Upload ka lang ng requirements at hihintayin mo na ang approval at disbursement. Sobrang bilis lang. Minsan, hindi ka pa aabutin ng isang oras. Usually, ginagamit ito ng mga tao na talaga namang nangangailangan dahil emergency. Mga car-loan, kapag sinabi nating emergency, wala na talaga kayong ibang choice kung hindi ito. At yung talagang kailangan na kailangan mo na. Ginagamit din ito kapag walang credit card or kung gusto mo ng mabilis na loan approval. Mga car-loan, i-download na nga natin itong Casialo loan application. Ay! Saglit lang naman, nagbibideo si Mami. Ayan siya mga car-loan, kapag sa Play Store natin kinuha, meron siyang 4.7 stars and meron siyang 227k na reviews. At sabi nga dyan ay apply for a cash loan. Ito daw ay fast, affordable, and legit. And one valid ID lang, no collateral, no contact reference needed, and instant payout. And easy application. Susubukan natin kung talaga bang totoo itong easy application na to. Low daily interest daw siya, no kaltas, and convenient terms. So, meron daw siyang flexible na due date. And ito, legit daw siya, SEC registered and PC regulated and reports to CIC. So, yun lang mga car-loan, mag-ingat tayo dito kasi nagre-report pala ito sa CIC. Which means na kapag hindi tayo nakabayad or nagkaroon tayo ng bad record sa kanya, ay pwede niyang isubmit ang ating information doon at magkakaroon tayo ng bad record and posible na mahirapan tayong mangutang sa iba pang loan application kasi maapektuhan yung ating credit score. And kapag na-download nga natin yan mga car-loan, eto na yung lalabas. Hingin niya yung ating contact number, mag-sign up na tayo dyan. Lagay natin yung contact number then sesendan niya tayo ng verification code. 6 na number yun. After nun, ayan na. Welcome to the new Casialo app experience. Faster application process. Gano'n kaya ito kabilis? Mas mabilis kaya ito kesa sa pagka-inlove ng mga kabataan yun. Di ba ang bilis ma-inlove ng kabataan yun? Char. Ayan, higher loan offers. Mas matangkad kaya sa akin yung i-offer niya na loan amount and smoother app experience. So wala kaya tayo maging problema sa application natin. And ayan na nga, create your account, submit your details, and verify your ID, and accept your loan. Pinakamasarap sa lahat. Charot! Ayan, continue na natin yan, at ayan, mag-create na daw tayo ng ating account, email address natin, and password. So, yung password daw natin mga car-loan, at least 6 characters daw ito, contain a letter, a number, and a special character. At isubmit na natin yan, then ayan, lalabas na yung kanyang terms and conditions. Mga car-loan, lagi kong paalala, basahin nyo ito kahit na medyo mahaba para mas maliwanagan kayo. And kapag in-scroll mo na yan hanggang dulo, i-accept mo na and lalabas naman itong kanilang privacy policy. Scroll down lang ulit natin yan, then accept. At may lalabas na marketing consent. I-accept lang din natin yan, pero ito yung kanilang sinasabi dyan, yung consent form. Binibigyan mo daw sila ng, di ba kapag pumirma ka ng consent, parang pinahihintulutan mo sila. Ayan, sa personal information controller, sa personal data collected, purpose of collection of personal data and applicable legal basis, period of storage of your personal data and deletion, technical, organizational, physical, or yung top security measures and your data subject rights. At ayan na nga, ito yung lumabas, yung pinaka-homepage, syempre nakasilo pa yan. Ayan, cash loan up to 13,000 daw at pwede natin tong ma-receive sa ating GCash lang. And may nakalagay din dyan na refer your friends. So, pwede nyo tong i-refer sa mga kaibigan nyo na nangangailangan. Send nyo lang ito. Pero ako po ay hindi ako nag-share ng mga ganitong loan application. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyong mag-loan dito. Kapag share nyo yan at nangutang din sila, syempre may commission kayo dito. Pero hindi po natin yan gagawin. Disclaimer lang guys ha, hindi ko kayo inuobliga na mangutang dito.
At ito na nga, allow these permissions to start your loan application. Ayan yung ating SMS data, yung ating phone data, yung ating location data. Syempre, mag-start application na tayo. Ito, add user profile, personal information, 2 minutes lang daw yan. Ganyan lang daw yan kabilis. Pati yung pagsasagot natin sa ating work information. Then, get started na nga para malaman natin kung ganyan nga ba talagang kabilis. And ito yung mga hihingin niya sa ating personal information. Yung ating pangalan, last name na makikita rin dapat sa ID na isasubmit natin. Yung ating citizenship, yung ating gender, yung ating marital status, and yung ating employment, at yung ating address. And yung andito naman sa gawing baba, ito naman ay optional. So kapag pinilapan daw natin to, posible na ma-increase yung chance natin na ma-approve dito kay Cashalo. And isubmit na nga natin yan. At eto na tayo agad sa ating work information. So, ilagay nyo lang daw dyan yung company name kung meron. Kung wala naman, ay lagyan nyo ng none. So, ilagay nyo na rin yung inyong gross monthly salary. Isama nyo na rin daw yung inyong extra income. And ayan, start date nyo daw sa inyong company na pinagtatrabahuhan kung meron man. Kasi optional lang din naman yan. And 2 payday yung hihingin niya. Pero, optional lang din naman yung pangalawa. Dahil ayan, isubmit na nga natin yan at get verified na tayo. Mag-upload na daw tayo ng ating ID and kasunod na nun yung facial recognition. Get started na natin yan. Okay, begin verifying. Ito yung mga ID na pwede nating isubmit kay Cashalo. Driver license, ID, PhilSys ID, passport, SSS ID, and UMID ID. And take note, hindi daw sila tumatanggap ng ePhil ID. And yung ang ginamit kong ID dyan ay national ID. Then, ayan, pinaprocess niya na yung ating ID. After nun, ilang minuto lang, wala namang 5 minutes, lumabas na nga ito, magpe-facial verification na tayo. And, ayan, pinaprocess niya na rin yung ating selfie. This may take a few seconds lang, naman nga talaga. And after nun, ito na ilalabas yung cash loan sa number 1, loan purpose daw natin. So, piliin nyo lang dyan kung bakit ba kayo maglo-loan sa kanya. And yung number 2, tap to choose a cash out option. Pwedeng bank account, pwedeng GCash, and pwedeng Maya. Syempre, doon lang tayo sa GCash. I-add na natin yan. Then, after nun, mag-pop up ulit yung add bank account. So, nakalagay dyan continue or add bank account. So, ako kinontinue ko na kasi hindi naman talaga ako naglalagay ng bank account. And ito yung loan amount na inoffer niya sa atin, yung 500 pesos. So ito, medyo natuwa ko sa kanya kasi nga, karamihan sa mga legit na loan application, mababa talaga sa una yung ibigay nila na loan amount. Hindi sila karakarakas na nagbibigay ng mataas na loan amount. And yung loan terms niya ay 14 days lang at malinaw na nakalagay dyan na single payment lang. May langaw. Ayan yung details ng 500 pesos and buo mo ang matatanggap itong loan amount na to. Ang kabuuan babayaran natin sa loob ng 14 days or sa due date natin ay 547.31. So, March 15 ngayon, ang nakalagay ditong due date ay March 30. Nakita nyo naman na 14 days talaga siya. And meron siyang 47.31 na tubo sa loob ng 14 days. So, kung kukumputin natin yon mga ka-reloan, kung bubusisiin natin totoo yon, magkano ba siya per day? So, per day niya, meron siyang 3.38 pesos sa atin. So, kung i-convert naman natin siya as percent interest, meron siyang 0.67% per day. Mga karilo, medyo mataas ito. I-convert mo sa monthly kasi nasa around 20+% ito per month. Which is typical naman talaga or normal ito sa mga loan application na kagaya nito. Pero mas mahal kumpara pa rin sa mga bangko. At ito ang tanong ng karamihan mga karilon, legit ba ang Cashalo? Mga karilon, kilalang lending platform naman itong Cashalo dito sa Pilipinas kasi SEC registered siya. Ibig sabihin, legal itong mag-operate. May regulasyon mula sa gobyerno. Pero lagi yung tandaan mga karilon, hindi ulit legit ay maliit yung kanyang interest. At dito na tayo dapat mag-ingat. Mga karilon, lagi nyo rin tatandaan, mas mahaba ang term at mas malaki ang loan amount, mas malaki ang total interest na babayaran ninyo. Mga karilon, ito naman yung pros and cons ng Cashalo since legit na loan application naman siya. Syempre, yung pros niya ay mabilis nga yung application. Nakita nyo naman, sobrang bilis lang talaga. Walang collateral, wala talaga siyang hiningi na contact reference. So, hindi ka kakabahan na baka tawagan yung ilalagay mong number. At pwedeng-pwede sa mga beginners. Syempre, ito naman yung mga cons or yung mga hindi kagandahan kay Cashalo. Mataas ang interest niya kumpara sa mga bank loans. Syempre, may penalties ka kapag late payment at pwedeng maka-apekto ito sa credit score mo. At isa rin to sa mga tinatanong mga ka-reloan kung safe ba ang personal information natin dito o yung ating data na inilalagay dito kay Cashalo. Since registered nga ang Cashalo, may data privacy compliance naman ito.
Pero syempre mga car loan, bilang user, wag ka basta-basta nagbibigay ng OTP. Basahin mo palagi ang permission apps at siguraduhin mo palagi na official yung dina-download mong application. Dahil sa panahon ngayon mga car loan, napakaraming scam apps na nagpapanggap. Ayan, ang dami kong nababasa or nakikita na ginagaya nila yung mga legit na loan application. Halos same ng pangalan, halos same ng logo, pero hindi pala. Kaya maging masuri tayo. Ngayon mga car loan, sulit ba ang Kasya Law? Kung emergency naman talaga at wala ka ng ibang option, pwede na talaga to si Kasya Law. Pero kung may iba ka pang choice na mas mababa ang interest, mas okay yun, dun ka na lang. Siyempre, pipiliin natin kung saan tayo mas magiging okay. Huwag tayong subok ng subok, huwag tayong maging tanga, parang sa mga love life natin. Char! Ang pinaka-importante mga car loan, huwag kang umutang kung hindi mo alam kung paano ito babayaran. Kasi kapag ka ganun ang nangyari, nangutang ka, tapos wala ka namang nakalaan na pambayad, doon ka na magsisimulang ma-stress talaga. At doon din, nagmumula or yun din yung nagiging dahilan kung bakit yung iba ay nagkakaroon ng tapal-tapal system. Kaya ikaw, car loan, anong masasabi mo sa Kasya Law? Nagamit mo na ba ito? Na-experience mo na ba to? Maganda ba yung experience mo dito or pangit? I-comment mo naman yan sa baba para makatulong ka rin sa iba nating viewers. At kung gusto nyo pa ng honest review tungkol sa iba't ibang loan application, mag-like lang kayo dyan, mag-subscribe na din, and i-hit nyo na rin yung notification bell natin para ma-notify kayo tuwing tayo ay mag-upload. Yun lang mga car loan, see you sa ating next video at lagi kong dasal na sana makaahon na tayong lahat sa pagkakautang natin and lagi yung tandaan na umiwas tayo sa tapal-tapal system para hindi tayo mahirapan sa huli at hindi tayo tuluyang malubog sa utang. So yun lang, God bless you all. Bye!